Kinben Book 6, Chapter 139. 33-26 ang naging score nang maipasok pa ni Larry Dizon ang bonus shot. Nagawa nga niyang patahimikan ng supporters ng kalaban nang gawin niya ang isang 4-point play. Nakangiti nga rin siyang naglalakad pabalik sa side ng kalaban. Hoy, huwag mong palakihin ng ulo mo, baka bigla kang bawian ng kalaban. Sabi nga agad ni Baron na napatingin agad sa paparating na si Kyrie. Depensa na, nandito na sila. Sabi naman ni Mover at si Larry nga ay agad na napatingin kay Treckerino na kalmadong lumapit sa kanyang harapan. Muli nga rin kumawala ang malakas na cheer para sa CDO Rangers. Dito na nga muling nangyari ang mabilisang ball movement ng CDO na ikinaseryoso ni Coach Isaiah. Isang backdoor play na naman nga sa may basket ang nangyari at sa pagkakataong ito ay si Gumbaw naman ang gumawa noon. Hanggat hindi nila napipigilan ang opensa ng buong team ko, ay patuloy naming gagawin ang technique na ito. Sabi nga ni Coach Vlad na napasigaw rin sa kanyang mga players para sa depensa. Si Quirino nga ay seryoso nang dinikitan si Dizon. Si Digma naman ay agad na hinarangan si Mooper Flores na nasambot na nga ang bola mula sa inbound pass ni Magbuo. Narating na nga muli ng bola ang side ng kalaban. Sa pagkakataong ito ay makikita nga ang seryoso at kalmadong posisyonan ng mga manlalaro ng CDO. Maririnig nga rin ang defense chant sa venue at sa paggamit muli ng screen ni Mover ay agad na nga niyang nilampasan si Dilima. Sa pagkakataong ito ay siya na raw ang pupuntos dahil humigpit ang depensa kay Larry. Inatake nga niya ang basket at sa pagharang sa kanya ni Gumbaw ay bumigla siya ng pagtalikod at paggalaw ng paapauna. Kasunod nga noon ay ang pag-iwas niya ng humakbang na siya papunta sa basket. Ginamit nga ni Mover ang kanyang bilis at pagkakita niya sa basket ay doon na nga siya agad na tumalon. Dito na nga rin sumulpot si Digma at dito na nga rin napangiti si Mover na mabilis na iniiwas ang bola mula rito. Isang reverse layup nga rin ang gagawin ni Flores kaso nang pakawalan niya ito ay sinupalpal ito ng biglang dumating na si Kyrie. Nabasa nito ang gagawin ni Flores at napangiti siya nang ang bola ay bumalik pa loob ng court sa pagtama sa board. Si Marlon naman ay agad na tinalo ng bola at siya nga ang nakakuha ng offensive rebound. Kaso, pinalibutan siya ni Dilima, Lastimosa at Gumbaw. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso sa depensang iyon. Sa pagkakataong ito ay bahagyang tinulak ni Larry si Quirino at mabilis sa tumakbo. Akin na Marlon! Bunalas naman ni Baron na nasa kabilang panig ni Magbuo. Itinaas nga ni Marlon ang bola at napakuyom na nga lang ang mga manonood nang talunin ito ni Kyrie at hampasin. Mabagal kang mag-decide. Sabi nga ni Kyrie at nasambot nga ni Digma ang bola. Si Mover naman ay hinarangan agad si Digma kaso lumampas ang bola sa pagitan ng kanyang binti. Sinambot nga ayon ni Quirino at dito na nga mabilis na nagsitakbuhan ng mga players ng dalawang team papunta sa side ng CDO. Si Larry ay agad na humarang kay Quirino kaso nang sabayan niya ito ay napabangga na lang siya kay Gumbaw na nagbigay na pala ng screen. Naiwan nga nito si Dizon at si Tristan nga ang humabol kay Quirino. Napangiti naman bigla ang ball hunter at biglang huminto na nagpalampas sa kanyang defender. Sa pagkakataong iyon ay bigla pa nga niyang ipinasa ang bola kay Gumbaw na dumaan. Kasunod nga noon ay ang pagbato nito kay Digma. Bantayan ninyo ang ilalim ng basket, bulalas nga ni Mover. Napangiti naman si Digma na bumigla na lang ng talon na ikinaseryoso ni Mover. Isang jump shot ang pinakawalan nito kaso ang bola ay bumulusok pa rin papunta sa ilalim ng basket. Isa pa rin itong pasa at nandoon nga si Dilima na inikutan kaagad si Magbuo. Pagsambot nga ni Dilima sa bola ay makikita nga ang pagseryoso niya dahil si Magbuo ay biglang humarang pa rin sa kanya. Dito na nga pinamalas ni Dilima ang kanyang footwork at sa pagkaliwa niya ay isang biglaang pagkanan at pagtalon paharap sa basket ang kanyang ginawa. Nakita nga ni Dilima ang basket at sa pagbitaw niya ng bola ay siya namang pagtalon ni Magbuo. Ang kalmadong mukha ni Dilima ay napalitan ng pagseryoso dahil hinataw ni Magbuo ang bola. Bumulusok pa nga ito pababa at humaging sa tabi ng kanyang pisngi. Naramdaman nga ni Dilima ang hangin noon at dito naman napaseryoso si Kyrie dahil sa nangyari kay Gregory. Siya nga ang sumalo sa bola at sa pagsalo ng palad niya ay siya namang paglitaw ni Cimeron na habang tumatagal daw ang pagdikit sa kanya
ay paagresibo ng paagresibo. Ang mga mata nga ni Kyrie ay nagdilim dahil hindi niya hahayaang matalo siya nito at sa pagharang ni Baron sa kanya ay dito na nga bumaba ang kanyang katawan. Isang pag-abante na binigla niya ng pagbalik. Kasunod nga noon ay ang pagtalo niya at pagbitaw ng isang baseline hook shot na kinaseryoso na lang ni Baron dahil hindi niya tinamaan ng bola. Magkaganoon man, dito na nga rin napaseryoso ang mga manonood dahil isang palad pa rin ng player na nagmula sa kalapan ang humarang sa bola na ikinakuyom ni Kyrie. Sinupalpal nga siya ni Agoncillo. Ang bola nga ay tumapon palabas ng court at ang possession nga ay mananatili pa rin sa CDO Rangers. May natitirang 5 segundo na nga lang din sa shot clock ng Rangers. Dito nga makikita ang pagtakbo ni Digma at sa pagpasa ni Gumbao rito ay isang biglaang pagtalo ng ginawa nito na agad na sinabayan ni Mover. Bantay sarado si Kyrie Sabi na nga lang ni Digma sa sarili na napatingin din kay Trek. Hindi na rin daw niya mapapasahan ito. Siya na nga ang gumawa ng jump shot at napatingin nga siya kay Gregory. Kung magmintis man daw ito ay sigurado raw siyang ito ang kukuha ng rebound. Sumablay nga ang tira ni Digma pero napatama naman niya iyon sa ring kaya ang shot clock nila ay marireset. Dito na nga kumuyom si Dilima at napangiti siya sa kanyang pag-box out kay Magbuo kaso hindi siya nakatalon dahil humarang ang braso ni Magbuo sa kanyang braso. Ang tigas noon at hindi niya mapagalaw. Anong nangyari? Bulalas nga ni Kyrie at makikita ngang si Magbuo ang nakakuha ng rebound. Naging si Coach Blood nga ay napakuyom din dahil sa nangyaring iyon. Paglapag nga ni Marlon ay siya naman pagsulpot ni Digma. Hinawakan nito ang bola at nang hilahin niya ito ay doon na nga siya nabigla dahil hindi niya ito matanggal mula sa pagkakahawak ni Magbuo. Hinila nga ito ni Magbuo at siya ay nadala at natumba sa tabi. Wala ngang silbato na maririnig mula sa referee kung kaya agad ngang ipinasa ni Marlon ang bola kay Flores. Doon na nga napaseryoso si Kyrie dahil walang babantay rito. Siya nga ay napatakbo na lang. Hinabol niya si Flores kaso isang bounce pass ang ginawa nito at doon na nga dumating ang iniwanan niyang si Baron Cimeron na ngiting-ngiti ng madakot ng 2 kamay ang bola. Sa wakas, bulalas nga ni Baron at sa pagtalo niya ay napangiti na lang siya na idinakdak ang bola ng walang kabantay-bantay. Si Kyrie naman ay napakuyom sa nangyayari kung kaya agad nga niyang hiningi ang bola mula sa nag-inbound na si Quirino. Si Baron nga ay agad na dinepensahan ito kaso sa pagdikit niya ay biglang bumalik ang paa nito. Isang step back ang ginawa ni Kyrie at may kita na naman nga ang kaseryosohan sa mga mata nito. Walang hesitations niyang pinakawalan ng bola at hinalit noon ng basket. Isang tres nga ang ginawa niya at pagkatapos noon ay napatingin siya sa kanyang mga kakampi. Ayusin ninyo ang laro ninyo. Gusto ba ninyong matalo ng mga backup players? Seryosong wika nga ni Kyrie at sina Baron, Larry, Mover at Tristan ay napangiti nang marinig iyon. Napakuyom nga rin sila nang sumigaw ng malakas na hindi ang mga kakampi ni Lastimosa. 10 na nga muli ang lamang ng CDO at may kita nga rin ang pagseryoso ng mga mata ng mga kasamahan ni Magbuo. Hindi nga nila gusto ang sinabi ni Kyrie at may kita nga si Mover na seryosong pinagmasdan si Digma habang pinapatalbog ang bola. Backup players pala. Sabi nga ni Flores na bumigla ng pagkaliwa at sa pag-iwan niya kay Digma ay dito na nga biglang kumawala ang isang mapanganib na pakiramdam. Lumitaw sa harapan ni Mover si Kyrie at pinalo nito ang bola mula sa kanyang kamay. Hindi ako nagsisinungaling. Mahinang wika nga ni Kyrie na agad ding nilampasan si Mover. Nasambot naman ni Digma ang bola at doon na nga kumaripas ang takbo ang mga manlalaro. Ang supporters nga ng CDO Rangers ay napatayo at nagwala. Makikita nga sina Digma at Kyrie na hinahabol ni Dison, Cimeron at Flores pero hindi sila umabot at isang libreng layup ang ginawa ni Digma na agad na inapira ni Kyrie ng malakas. 40-28 nga naging score ng oras na iyon at si Kyrie nga ay napangisi na lang na nilampasan ng 3 players ng Kalapan na humabol sa kanila. Game na. Ito nga ang sinabi niya na nakapagpakuyom sa 3. Pagkasambot nga ni Mover sa bola at sa pagdating sa side nila ay makikita ngang hinihingi na ni Larry ang bola. Ipinasa nga niya rito ang bola kaso sa pagharap ni Larry sa basket ay napaseryoso siya nang si Kyrie Lastimosa ang dumepensa sa kanya. Si Quirino nga ay nakay Cimeron na ng oras na iyon.
Maganda ang ginagawa mo kanina. Sige nga, subukan mo uli na ako ang defender. Seryosong wika nga ni Kyrie at si Larry ay biglang napalunok dahil sa matalim na mga mata ng manlalarong nasa kanyang harapan. Hindi ako papayag na mapahiya sa pagkakataong ito. Hindi na mauulit ang nangyari sa laro namin sa Davao. Hindi rin ako papayag na basta na lang kuhanin ng mga backup players na ito ang momentum ng laro sa amin. Sabi pa nga ni Kyrie sa kanyang sarili, ipaparamdam daw niya sa Calapan City kung bakit siya binansagang sleeping monster nang sumali siya sa Maharlika League. Umabante nga ang isang paa ni Kyrie. Si Larry naman ay biglang kinabugan ng dibdib. Hindi nga niya alam ang nangyari. Bigla na lang daw siyang hindi makagalaw. Pakaramdam niya ay may mga itim na kamay ang nakahawak sa kanyang mga paa ng sandaling iyon. Ipasa mo sa akin ang bola. Sabay na wika pa nga ni Tristan at Baron. Pero dahil sa ingay ng crowd ay hindi ito narinig ni Larry. Pinakagat nga niya si Kyrie sa isang fake, kaso hinaklit lang ng mabilis ni Kyrie ang bola mula sa kanya at doon na nga napakuyom si Mendez nang makita ang datingan ng ace player ng Cagayan de Oro City. Anong ginagawa mo, Larry? Sigaw nga ni Baron na agad na tumakbo. Hinabol nga niya si Kyrie Lastimosa at sa pagdating niya rito ay napaseryoso siya dahil bakit daw naabutan niya kagad ito. Binanggalan nga ni Kyrie ang pagtakbo para mangyari iyon. Si Coach Isaiah nga ay napasigaw ng double team. Doon na nga agad na patakbo si Tristan kaso sa pagdating niya ay bigla na lang umabante si Kyrie at ang bola ay pinatalbog nito ng pakaliwa at pakanan. Iniwasan din niya si Cimeron at bumigla nga rin siya ng dribble papunta sa gitna ng kanyang binti nang lampasan niya si Agoncillo. Nilampasan nga niya ang dalawang kalaban at sa pagdating niya sa basket ay napangisi siya ng naroon na si Magbuo. Tumalon siya na ikinaseryoso ng mga players ng Calapan. Si Marlon naman ay napakuyom at agad na sinabayan ito. Makikita nga na lumalaban din ang malakas na datingan ni Magbuo sa presensya ni Kyrie Lastimosa. Ang mga manonood nga ay napatayo na lang sa kanilang nasaksihan at sa pagbaba ng bola ay doon na nga nawasak ang kumpiyansa ni Marlon dahil hindi niya natamaan ng bola. Kasunod nga noon ay ang pagdakdak ni Kyrie Lastimosa sa kanyang harapan ng walang takot na parang gusto rin siyang isunod nito kay Maki Romero. Lumapag si Magbuo at napaatras dahil sa nangyari. Ang mga fans naman ni Kyrie ay napasigaw na napapaiyak nang pakitaan sila ng kanilang idolo ng isang pang-dunk of the year ng liga. Paglapag nga ni Kyrie Lastimosa ay seryoso pa niyang pinagmasdan si Magbuo na napakuyom at nakaramdam ng kaba sa dibdib. Nang mga oras nga ring iyon ay hindi na nga nila narinig ang silbato ng referee. Natawagan din kasi si Marlon ng foul at basket counted ang ginawa ni Kyrie. Habang naglalakad nga si Kyrie papunta sa free throw line ay maririnig nga rin ang MVP chant para sa kanya. Ang kakambal nga niyang si Kyle ay napakuyom na lang sa kanya nasaksihan. Ang halimaw maglaro ni Kyrie, nasabi na nga lang niya. Mula naman sa bench ng Calapan ay makikita naman si Ricky na napakuyom at nakaramdam ng hindi maganda sa pwedeng mangyari sa kanilang team kapag hindi nila napigilan ng halimaw na player na iyon. Kasabay rin noon ay ang biglang pagkatuwa niya dahil sa isang panibagong challenge na kailangan nilang malampasan.